Hello mga ka-farmers! Welcome back! Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Andito na naman po tayo para sa isang video natin ngayong araw ay maglalagay ako ng pataba mga ka-farmers. Mag-aabono tayo sa ating mga tanim na sitaw at saka kalabasa. Ngayon ay ikatatlong paglagay ko na ng abono sa sitaw at kalabasa mga ka-farmers. So, ang gagamitin ko na ngayong abono mga ka-farmers ay itong 1620. Maglalagay ako ng isang lata nito mga ka-farmers. Ito, isang lata ng sardinas na maliit. Maglalagay tayo dito sa 20 liters na tubig. Ayan mga ka-farmers. Tapos haluan ko na ang kalahating lata ng complete mga ka-farmers. Kalahating lata lang. Ayan. Pagkatapos mamaya mga ka-farmers ay dadagdagan natin ito ng tubig pag nalusaw na natin. Para pag hinalo natin mga ka-farmers ay hindi matatapon ng tubig. Saka mabilis lang mahalo mga ka-farmers. Naglagay na rin ako ng abono pala dito sa aking mga talong ka-farmers dahil nagbubunga na itong ating mga talong at namumulaklak. Ang linagay kong abono dito mga ka-farmers ay itong winner mga ka-farmers. Yan ang linagay ko dito sa mga talong dahil nagbubunga na sila at namumulaklak na. So mga ka-farmers, samahan ako sa ating pag-aabono at sasabihin ko mamaya mga ka-farmers kung bakit itong 1620 ang ilalagay ko at saka itong complete sa ating mga sitaw at kalamansa. Okay, ito namin na natin ang abono sa tubig. Medyo matagal matunaw itong 1620, hindi katulad dito sa triple 40 na mabilis lang matunaw mga ka-farmers. Kapag balak niyo mag-abono, halimbawa bukas mag-abono kayo, dapat gabi pa lang ibabad yun na sa tubig itong 1620 mga ka-farmers. Okay? Kapag naman tayo magdidilig na ng abono ay isang lata lang din ang ating ididilig no mga ka-farmers. Depende po sa laki ng ating tanim ay pwede na rin ang 2 lata ang ididilig natin. Ayan, sa wakas natunaw na rin. Punuin na natin itong timba sa sukat na 20 liters mga ka-farmers. Tara na at magdilig na tayo ng abono. Maglagay tayo dito sa isang timba yung kaya lang natin para hindi mabigat mga ka-farmers. Tara, let's go! Magdilig na tayo. Ganito lang maglagay ng abono, isang lata sa isang puno. Ingatan wag malagyan ang mga dahon mga ka-farmers upang maiwasan ang pagkasunog nito. Okay mga ka-farmers, bakit nga ba 1620 ang inilagay kong abono dito sa aking tanim na sitaw at kalabasa? Mga ka-farmers, ang 16 po ay nitrogen na nagpapalapad sa mga dahon, ating mga tanim na gulay. Ang 20 naman po ay phosphorus, ito naman ang para sa mga ugat ng ating mga tanim, lalo na sa mga bagong tanim pa lang. At ang triple 40 naman mga ka-farmers, ay nandito na lahat, pinagsama-sama ang mga abono kaya tinawag itong complete. Naglagay tayo ng kalahating lata lang, kasi mayroon dito sa complete na wala sa 1620. So, bakit kalahating lata lang ang nilagay ko mga ka-farmers? Dahil ang ating sitaw at kalabasa mga ka-farmers ay pambulas pa lang. Hindi pa nito masyado kailangan ng complete. Sa susunod na paglagay natin ng abono ay isang lata na ng complete or triple 40 na nalagay natin dito. Mga ka-farmers, hindi po ako technician sa mga tanim. Ang lahat po ng ginagawa ko at sinasabi ay base lamang po ito sa mga experience ko sa aking pagtatanim. Hindi rin po ako batikan na isang magsasaka. Kung may mali po naman sa mga sinasabi ko, pwede nyo naman po itong itama, okay lang po sa akin. Comment lang po. Okay, hanggang dito na lang ang ating video mga ka-farmers. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please like and share mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. Bye!